tagapagsalita ng Bureau of Immigration na si Ma'am Dana Sandoval. Ma'am Dana, good morning po. Good morning. Magandang umaga po. Kong Hefan Choy. Kung Fat Choy. Okay. Opo. Okay. Ma'am, una, itong inilabas na whole departure order ng korte sa mga sangkot sa flood control project, ito po ba ay effective immediately po? Yes, effective immediately po. Nung natanggap po ng ating opisina itong precautionary whole departure order na ito, agad pong inilagay sa ating centralized database itong mga pangalan na nakalagay po sa precautionary whole departure order. So, yan po ay accessible sa lahat po ng mga immigration terminals at mga immigration officers po natin all over the Philippines. So once encountered po, hindi mapapayagan ang subjects na umalis po ng bansa. Okay. Opo. Bukod kina Senator Jinggoy, sino pa ho ang mga kasama, ma'am? Yes po, yung nasa listahan po ng whole departure order, si Senator Jinggoy Estrada, former Secretary Manuel Bonoan, Roberto Bernardo, Gerard Opulencia, and Henry Alcantara. Okay. Pero so far, dito sa mga kasama sa listahan, wala pa naman base po sa inyong monitoring bago pa man lumabas ang kanilang HDO, yung ilan nandito pa naman sa bansa, ma'am? Yes, all inside the country po, as per our records. Okay. All right. So, pero depende pa rin 'yan, no? Kasi may karapatan pa rin silang mag-request ng mga paraan kung kailangan talaga nilang lumabas. Gaya ni dating Secretary Bonoan, parang mayroon ata siyang petisyon na humihingi para payagan po siya makalabas ng bansa dahil yung kanyang may bahay ginagamot sa ibang bansa. Opo. Or depende po yan sa korte kung papayagan. Yes, kung sila po ay aalis ng bansa, kinakailangan po may explicit approval ang korte na sila po ay lalabas ng bansa. So may pinapakita po yan na pinaka-clearance na in-issue din po ng korte. Kung sino po yung korte na nag-issue ng whole departure order, yun din po ang korte na mag-i-issue po ng clearance. Ayun. Alright. So anyway, ma'am, maiba naman tayo, Ma'am Dana. Kasi nung nakarang araw, meron pong di ba, isang Mongolian na nahuli, na aresto, na di umano, ito'y involved sa espionage-related activities sa bansa, sa Zambales. Natukoy na po ba ang po nito, ang kanyang purpose, 'di ba, sa pagkuha ng mga impormasyon, lalo tigit diyan na sa lugar na malapit sa pinagtatalunan nating teritoryo. Yes, ito nga po mga kasong ganito ang nakakabahala talaga kasi ito po ay hindi lamang immigration ang nag-investigate dito, but also a lot of other government intelligence forces. So ito po ay tulong-tulong na effort ng iba't ibang ahensya, particularly yung mga involved po in intelligence gathering. So ito po na kasong ito, nakitaan po itong individual na ito ng links na posibleng siya po ay pinadala or may mga links po siya with the Chinese government. And siya po ay, kumbaga, nakitang nag-take ng photos doon sa mga critical areas ng atin pong bansa. So, ito po mga movements niya ay highly suspicious as well as yung kanyang mga links, mga previous records. Kaya po nakita natin na ang kanyang mga galawan ay galawan po ng isang undesirable alien. Pero ito po ay tinanggi niya. Of course, tatanggi niya yan, hindi niya po aaminin yan. But the evidence is very strong against him as collected po by the government intelligence agencies. Gaya ng ano po yung mga ebidensya na nakuha po ng otoridad
na iniuugnay po siya sa Chinese government at espiya siya? Without going into too much detail po, Opo. nakita yung kanyang background na siya po ay parang scholar of the Chinese government. Siya po ay nagpunta dito para mag-aral in a flight school at during his pag-aaral doon sa flight school na yon, ang ginagawa po niya ay umiikot po doon sa mga bay areas ng Zambales para Oo. po mag-take ng photo. So ito po, at saka nag-ano rin po siya, soldier in the past. He used to be a PLA jet fighter. Ng China? Ng China. So this background po and Opo. other activities na na-monitor po ng intelligence agencies are really highly suspicious. Pero paano po siya naging illegal alien, ma'am? Kung nag-aaral siya rito? Sa atin po, hindi lang po yung visa status ang tinuturing natin na illegal alien, but also the activities of a foreign national. So ito po Oo. mga ganitong aktibidad, dahil deemed ito as related to espionage or suspicious activities, ito po ay tinuturing natin na activities ng isang undesirable alien. Ayun. Marami pa ho ba silang nandito ngayon? Parang ano to yung tanong parang tinatakot Marami pa ba silang nandito ngayon? Nag-espiya? O mga espiya ng China? Hindi po tayo Opo. magugulat na meron na naka-embed. Lalo po yung mga nagpapanggap na Pilipino, yung mga fake Filipinos. Opo. Alam po natin yung famous case ni Alice Guo na talagang dekada, nakatakbo pa nga na mayor na despite being obviously a Chinese national. So we would not be surprised po meron pa may mga mahuli. Kasi until now, may mga nahuhuli po tayo. The other day, we reported the arrest of two Chinese nationals who are pretending to be Filipinos. So, meron po sila mga IDs, mga dokumento that sila po ay mga Pilipino. So, we wouldn't be surprised if there are more that would be arrested by government intelligence forces. Ayun. So, sa panig po ng BI, okay, ano po yung mga ginagawang hagbang para matukoy ang lahat ng mga espiya ng China na nandito sa ating bansa? Tayo po ay hindi nagtatrabahong mag-isa. Tayo po ay partners with all the government intelligence forces all over the Philippines. So hindi po tayo nakatutok sa Metro Manila. Iba't iba po yung rehiyon. So there are personnel assigned in different regions of the country na may kanya-kanya pong toka in terms of locating these suspicious individuals. So meron po yung mga interagency actions when it comes to foreign individuals that are deemed as conducting espionage activities. Ayun, ako, dapat talagang matukoy ang mga to At ma-deport, maibalik doon sa kanilang mga bansa at huwag nang payagang bumalik pa rito. Diyos mio. Okay, Mama, sa iba pang sa iba pang usapin patungkol naman rito sa mga pinag-uusapan na rin yung mga foreign, doon naman tayo sa mga legal, yung mga bumibisita sa ating bansa. Opo, marami rin for 2026 nasa pangalawang buwan pa lang po tayo ng taon. Marami na ho bang mga pumapasok na turista base po sa inyong monitoring? Madami po ang kinokonsidera pa rin natin to na peak season. Okay. Up until around the Holy Week, medyo mataas pa po yan na doon sa mga biyahero. Magpa-plateau po yan. Sa trends po natin, magpa-plateau after the Holy Week. Tapos tataas po ulit. Mataas po yan summer season, Holy Week. Tapos tataas po ulit bandang November, December na. Pero karamihan ng mga namamasya pumupunta rito nagbabakasyon sa ating bansa,
mga ano pong mga lahi? Ang ang madalas po mga South Koreans, talagang lagi yan, hindi po yan natitinag sa being one of the top foreign nationals who visits our country. Oo. Andyan po yung Americans, the Japanese, the Canadians. Yung Americans po, medyo madami-dami ngayon na mga bumabiyahe. Parang sila yung isa sa nag-top ngayon. Chinese nationals used to be top 2 pero bumaba na po siya. Parang mga top 6 na siya ngayon kung hindi ako nagkakamali Oo. dun sa ating tala. Listahan. Oo. Mhm. Okay. Kung itong usapin ng travel tax, kung sakasakali tatanggalin po ito, may epekto ho ba, may benepisyo din sa inyo pong ano po, ahensya? Sa immigration in general po, wala naman Wala po siyang naman. direct effect. Oo. Pero I guess it's a welcome development sa atin kasi it's really improving the travel experience of Filipinos na babiyahe. Kasi malaking bagay po yan, kung mawala. One step na hindi na gagawin, tapos malaking tipid din po sa mga kababayan po natin. Ayun. Alright. Ma'am Dana, maraming salamat sa inyong oras at panahon. Mabuhay po kayo at mabuhay po ang BI. Anytime po. Salamat po. Good morning. Kung Ifat Choy muli. Kong Hefan Choy. Opo. May ano ho ba kayo natanggap na tikoy? Wala po. Wala. Walang nagbigay. Medyo tumaas ang presyo kasi ng tikoy. Alright. Thank you, Ma'am Dana. Thank you. Thank you po. Alright. Dana Sandoval, mga kasama ng Bureau of Immigration.